May share ako sa inyong video mga solid, no? Ito ay kay video ni Sir Ben Tulpo, no? At pagkatapos, bigyan natin to ng opinion o reaction. Ito naman si Harry Roque. On the offensive! Nilantad ang lihim ng Kongreso kung paano gastahin ang pork barrel. Extraordinary expenses pala. Baka ma-fake news tayo. Yari tayo kay Saldi ko nito. Ayon kay Roque, magpakatotoo kayo. Huwag kayong mga hipokrito dyan sa Kongreso. Sabi niya, hindi ako. Direktamente, ang target ni Harry Roque ay ang ulo ng Kongreso. Sino pati si Speaker. Everybody happy, everybody happy, everybody happy. Lahat may sapat na pondo ng mga bawat kongresista kalaban o di naman kaya administrasyon, basta everybody happy. Sabi ng ibang mga vloggers dyan, may ganon din po. Sabi rin ni Roque, sa pamamagitan ng extraordinary expenses o yung tinatawag na dating pork barrel, kabilang pa dyan yung mga iba pang mga fund, alam niyo na. Fund me for confidential fund. Eto kaya eto si Rocky on the offensive sasabi, kaya mo ginagawa yan, Rocky, dahil pinagtatanggol mo lang yung manok mo, si Sarah. Hindi naman pinagkakaila nitong si dating Secretary Roque. Kasi sabi niya, mas maganda yung nagbabangayan, alam mo yung entertainment value, natututo tayo eh. They're presenting slowly but surely the truth. Makinig lang tayo. Huwag tayong sumbay. Makinig lang tayo. Hayaan natin magngangangaw yung mga vloggers sa digital media. Hayaan natin sila magngangangaw. Hayaan natin sila magdadadaldal. Kumahol ng parang kumahol. Ow! War away. Talagang coffee ng ni Moonbox ah. Oh, yeah. Okay. Easy. Tonyo, relax. Exciting nga bang mga nangyayari, boss? Excited ba kayo? All I need you to do is listen. Do not believe. Just listen. Observe. And then wag kayo magpadala dito sa mga big at mga laway nagtatalsikan sa pamamagitan ng mga vloggers na yan. Kasi hindi mo malaman kung sinong bayaran sa panig nino. Siyempre may pondo yan, hindi naman magsasalita. Yung iba naman talagang devoted, out of passion, dedication, magkaroon ng content para kumita. Ay siyempre kasama pati fake news na rin. Dagdag bawas yan. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Hindi po pwede yan pagdating sa vlogger, no control, walang script. Kaya kung anong lumalabas sa ulo nila, boom! Labas sa bibig. Anong exciting ho rito, ang sinabi ho ni dating Secretary Roque, kasi sabi niya, kongresista ako noon, wag niyo akong pinagluloko. Yung pork barrel na yan, na binansagan na ngayon, na hindi na pork barrel nung araw, nung siya'y congressman pa, sabi niya, nung ako'y congressman, alam ko yung modus dyan eh. Yang ngayon ay pork barrel, noon ay pork barrel, ngayon ay, anong tawag dyan? Mga funds, extraordinary expenses, extraordinary funds, or confidential fund. Ito daw po, hindi ito nakokowa kasi hindi ito nililiquidate na ina-itemize mo yung mga ginagastos mo. Tandaan, yung word, nililiquidate. Pag niliquidate mo, isa-isahin mo, i-itemize mo kung saan napunta. Ano bang ginawa? Bumili ka ba ng Suburban? Bumili ka ba ng ganito? O bumili para sa Kongreso? O bumili ka para, lahat na po yan, bahala ka. Ay, yun po, hindi ka nagagawa kasi alam niyo bakit? Hindi po kasi liquidation ang tawag dyan. Ang liquidation ay itemize mo, ipapakita mo kung kailan mo ginasta, saan, paano. Sa halip na liquidation, ito ang modus certification. Certification lang na ginastos na ang pera, kaya walang pakialam ang COA. Anong titinan ng COA? Papel. This is to certify. Itong lihim ng Kongreso, kasama ng Senado, inilantad ni Roque dyan. Siyempre, upper house, lower house. Pork barrel, o yung pondong binibigay sa mga kongresista at senador, ang kinakailangan lang, certification.
It goes like this. This is to certify that the fund of Congressman Talpulano, the amount of 150 million pesos for the year 2023 has been fully consumed, truthfully, sincerely on behalf of the Filipino people. Naloko. Ganun lang. Certification lang eh. Well, parang ganun. Certification lang. Niloloko. Tayo, mga boss, nitong matatakaw na to. May lihim sa... Hindi ko masabi. Eh, may mga utol ako roon eh. O mga tol, magsalita na kayo. Huwag kayong pag kayong yuyuko yan. O. Pareho yun, may mga utol ako dyan eh. Salita na kayo, malandigan na kayo. Baka kasi masama pa kayo dyan. Kaya pala maraming nagkukumahog mag-apply sa kongreso ng mga dating staff na mga natalong mga kongresista. At mga senador daw siguro, sabi ni Roque, hindi po ako may sabi niya. Alam niyo bakit? Nagkukumahog mag-apply? Eh, pwede ka naman pag-apply sa iba dahil wala rin yung boss mo tapos na yung term ng iyong congressman. Alam mo bakit nagkukumahog? Nag-a-apply sila, yung mga datihang staff ng mga congressman. Sabi ni Roque, sino si Roque? Yung mga datihan dahil kabisado nila ang modus. Certification lang ang katapat. At hindi mo na kailangan gumawa ng liquidation. Kasi pag niliquidate mo, makukuha ka. Certification, anong mababasa? This is to certify. Blah, 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 blah. Tapos, sila nang bahala. Yung mga staff na nawalan ng trabaho. Sabi ni Roque, hindi ako. Kaya ang sarap na makinig at titingnan mo kung sino nagsasabi ng totoo. Diba? Kaya pala walang nag-iingay nag-iingay para magalit dumepensa. Hindi nag-iingay sa galit dahil may nagsasalita. Kaya pala baka malantad, mabulgar ang lihim ng ano bang lihim to? Sus Marios at mga boss, pakinggan yung sasabihin ko, ano? Sabi ni Roque sa mga kongresista, magpakatotoo kayo. Huwag kayong mga hipokrito. Alam kong baho nyo, hindi ako siya. Dahil galing ako dyan. Eh pues, may baho ka rin pala. May angit ka rin pala. Dahil galing ako dyan, alam ko kung paano. Bakit nagsalita si Roque? Ang gustong masabihin ni Roque, pantay-pantay kayo para kayong walang tinatago dyan sa Kongreso, sa Senado. Kaya ang iba sa inyo hindi nagsasalita kasi maapektuhan yung milyon-milyon na confidential, hindi lang confidential fund, kundi special, ito mga pinabinansagan ninyo. Mga boss. Kaya po siya nag-iingay kasi alam niyo sinasabi niya, sana kung ginawa ninyo pantay-pantay, walang lalabas na baho. Eh dahil hindi daw maganda at namimili, pinipili na kung sinong bibigyan, ito yung mayorya, ito yung kaya hindi magsasalita, dito ka lang sa aking bata, ha? Kahit na magkasama tayo, kahit na magkaaway tayo, pero pagdating sa pondo, kaibigan tayo. Pagkatapos ng ano yan, si Bambagay, galit-galit tayo, debate tayo. Pero pagdating sa pondo, ang gustong sabihin nitong si Harry Roque, kayo dyan sa Kongreso, tandaan, it doesn't stop me from speaking like this, even though I have my two brothers sa upper and lower. Bahala na sila sa buhay nila. All I'm saying is this, be fair, huwag kayo mamimili. Yun ang gustong sabihin ni Roque. Bakit niyo sinasabi yan? Bakit tinanggalan yun? Pero kayong iba, huwag na kayong magpakatutoke, huwag na kayong maging hipokrito, pupunta ka pa doon sa West Philippine Sea. Dito natin ibigay sa Coast Guard. Dito na kasi kailangan dito. Kailangan dito intelligence fund. Kailangan dito confidential fund. Tama nga naman. Bigyan nyo, bawasan nyo. Mas maganda everybody happy. Tapyasan yung mga malalaki dyan. Trillion kaya yung pondong hinahawakan daw, sabi ng isang kongresista na Boss Benny.
So yan mga kasolid, bigyan natin ng opinion o reaction itong latest video ni Sir Ben Tulfo, no? Ah, actually, ano to si ano no, dati ano ako kay lagi ako nanonood ng video nito ni Sir Ben Tulfo, no? Kasi nga isa rin to sa matapang at lumalaban sa mga taong o sa malalaking tao na medyo umaagrabyado sa mga kababayan nating maliliit, no. Siya yung ano, yung parang tumutulong, no. Halimbawa, may mga problema, may mga nangyaring parang naagrabyado ang ating mga kababayan, si Sir Ben Tulfo talagang uma-action agad, no. At meron ding mga modus operandi, yung mga masasamang gawain, ina-actionan niya ni Sir Ben Tulfo, no. Sinosolve niya yung mga ganyang problema, no, para matigil o mahinto, no, yung mga masasamang gawain, no. So yun ang ano natin kay Sir Ben Tulfo, no. Kaya dati naka-subscribe din ako diyan, no. Lagi rin ako nanonood niyan. Kaya lang medyo umano rin ako, parang medyo nanlamig din ako kay Sir Ben Tulfo, no, sa kanyang sa paghanga sa kanya, no. Nung time na binatikos niya si Idol Francis Leo Marcos, no. So doon tayo umano yung parang medyo nag-ano ako sa kanya yung nawala ng gana, parang gano'n mga solid. Dahil nga sa binatikos niya si Idol, no, si Idol Francis Leo Marcos. Pero sa ngayon mga solid, siguro iniisip ko rin na siguro dahil nga binatikos niya si Idol, no, kasi alam naman natin nung time ni Idol Francis Leo Marcos, no, medyo may kaanuhan si Idol, no, yung dating niya may pagkamayabang, no. Kaya nga siya nagsagawa ng Mayaman Challenge, no. Nung time na namimigay siya, ay hinamon niya yung mga mayayaman o mga kilalang tao dito sa bansa natin na tumulong na nung panahon ng pandemic, no. So siguro isa na yun sa mga option kung bakit naging binatikos siya ni Sir Ben Tulfo, no. Yung kanyang datingan ni Idol, no, sinasabi nila may pagka sarkastiko. Di po ba? Ganun kasi yung ugali ni Idol, di bali nang maging mayabang siya, at least may patutunguhan yung pagiging mayabang niya. Yun So, yun, hindi natin masisisi ito si Sir Ben Tulfo, no, kung yun yung pagkakilala niya kay Idol, no. Opinion niya yun kumbaga ano niya yun siguro yun na lang yung maibibigay nating ano kay Sir Ben Tulfo, no, na para pakalmahin natin yung ano natin kay yung pagkakakilala natin kay Sir Ben Tulfo, no. Siguro hindi natin masisisi, no, na sa ganung paraan nakilala ni Sir Ben Tulfo si Idol, no, kasi kung tutuusin ang totoo naman yan mga solid, wala naman talagang totoong nakakakilala sa pagkatao ni Idol Francis Leo Marcos, no. Alam naman natin na nakilala lang natin si Idol
dun sa social media, no? Nung time na namigay siya ng bigas sa ating mga kababayan nung panahon ng pandemic. No? Maliban doon, wala na tayong alam na background talaga, no? Kahit sino man, no? At kahit si Sir Ben Tulfo. So, yun, no? Ang ano natin kay Sir Ben Tulfo, no? Kaya nung time na yon nung binatikos ni Sir Ben Tulfo, si Idol, no? Medyo nanlamig tayo at nung time na nakasubscribe ako sa kanya ay parang natatandaan ko nag-unsub din ako din. Nag-unsub din tayo diyan, no. Pero ngayon mga solid, no, medyo sa pagkakataong ito mga solid, no, medyo hinahangaan natin dito si Sir Ben Tulfo itong sa video niya na to, no. Talagang muling bumalik yung ano ko paghanga ko kay Sir Ben Tulfo, no, na siguro nung time na binatikos niya si Idol, yun ay ano lang siguro dahil yun yung pagkakakilala niya kay Idol, no? Kasi nga wala naman talagang totoong kakakilala kay Idol Francis Leo Marcos, no? Siguro opinion niya yun, mga solid, no? So, dun parang naintindihan natin si Sir Ben Tulfo, no? Pero ngayon, lalo sa ngayon, mga solid, no, medyo nagbago yung pananaw ko kay Sir Ben Tulfo, no? At parang sa tingin ko dito medyo bumibilib tayo at humahanga dito sa pinakitang tapang ni Sir Ben Tulfo, no, na yung tungkol dito sa kanyang video na yung isiniwalat ni Attorney Harry Roque nga, itong ating mga congressman, senador ay yung kanilang mga pondo na siniwalat ni Attorney Roque na hindi na naliliquidate, no, yung mga extraordinary fund, no, kung tawagin, ay hindi na nililiquidate, no. Kung ang kailangan na lang ay ang certification, no, at wala nang liquidation na nangyayari, no, dun sa kanilang mga pondo na sa tingin natin at sa tingin ni Sir Ben Tulfo ay kailangan merong liquidation, no? Dahil ang sinasabi rito ni Sir Ben Tulfo ay maling-mali talaga, no? May nangyayaring niloloko lang tayo. Kumbaga, may nangyayaring lokohan dito. Na ito yung sinasabi na Sir Ben Tulfo na inililihim nila na maaring ito ay modus operandi, no? Kaya dito mga solid, no, inano niya, no, tinatawagan niya ngayon yung atensyon ng kanyang mga kapatid na which is sa gobyerno ngayon, no. Katulad ni Congressman Erwin Tulfo, no, at saka si Senador Rapi Tulfo, no. So walang pinili dito si Sir Ben Tulfo, no, na miski kapatid niya ay sinabihan niya, no, na dapat ay magsalita na, magingay na, no, dito sa isiniwalat ni Attorney Harry Roque, no. So, kasi kung tutuusin mga solid, no, hindi to basta-basta ano lang issue lang, no, na dapat nga sabi ko na dapat ipagsawalang bahala, no. Kasi napaka ano nito no, napaka tawagin grabe ang ano na to, yung issue na to, no. Kumbaga medyo lahat tayo apektado rito, no. Kumbaga ang kung talagang ito ay may katotohanan kawawa naman yung ating bayan, no. At kawawa naman yung ating mga anak, mga apo-apo, no. Kung sakaling ganito lang yung style o sistema ng ginagawa ng ating mga namumuno sa ating gobyerno, no. So dito natin ipinapasok
talaga si Idol Senador Rapi Tulfo, no? Kaya siya tinatawagan ni Ben Tulfo, no? Ni Sir Ben Tulfo, no? Yung kanyang mga kapatid, lalong-lalo na si ah, Senator Rapi Tulfo, no? Kasi nga, parang nawawala siya sa eksena, no? Na kung tutuusin, ito yung mga dapat mo binibigyan ng binibigyan nila ng atensyon. Yung mga ganitong issue sa ating bansa, no? Ah, na alam naman natin mga solid, no, na si ah, Senador Rapi Tulfo, no, ay kapag ang nakasalalay ay yung kalagayan ng ating mga kababayan, ginagawa niya agad niya ng no, ng action o tinatrabaho niya agad, no. Lalo na yung siyempre pag nagseserbisyo ka sa bayan, no, ang iniisip mo agad yung kalagayan ng ating mga kababayan, no, sitwasyon ng ating bansa, no, na dapat kung tutuusin doon na natin siya agad nakikita Kumbaga nangunguna siya, no, na ginagawa niya na aksyon, no, na hinahanap niya yung katotohanan, no, kung ano ba talaga yung dapat malaman ng publiko, no, at nang sa gayon mabigyan ng aksyon, no, kung talagang may katotohanan kailangan talagang mahinto, no, o matigil na yung mga ganitong style o sistema, no. So doon natin talaga hinahanap si Senator Rapi Tulfo. So nasaan yung pagiging niya, no, yung pagiging matapang niya na ibulgar o isiwalat kung meron man nangyayaring mga kalokohan o anomalya sa ating gobyerno, no, numero uno sana siyang no, kung may question dito, no. Pero kasi iba yung niya iba yung pagkakilala natin sa prinsipyo niya no? Kasi siya yung matapang at may puso sa pagtulong, no, na hindi basta-basta makukuha ni naman, no, o hindi siya basta-basta kumbaga hindi siya basta-basta mapapatahimik ng sino man, no, dahil nga sa meron siyang pagkakilala natin sa kanya meron siyang prinsipyo, no. So lumalabas mga solid na itong si Sir Ben Tulfo ang parang may ngayon, ang malakas ang loob, matapang at talagang may prinsipyo, no. So salamat din dito kay Sir Ben Tulfo na niya to, no, binuksan niya yung ganitong usapin, no, at nanawagan siya sa kanyang mga kapatid, no, na kumbaga magsalita, no, yun, no. Kumbaga dapat sila mag-ingay dito sa issue na ito, no. So yun mga solid, no, sana lumabas na si Senator Rapi Tulfo rito, no. Ika nga ni Sir Ben Tulfo, no, baka madamay sila rito. Yun yung niya yun yung pahayag niya, no, na dapat maging transparency sila rito, maging patata sila, no, sa nangyayaring ito, no, sa usaping ito, no. So yun mga solid, no, yan yung parang naging opinion natin dyan, no. Talagang hinahanap natin si Senador Rapi Tulfo, no. So wake up Senador Rapi, no. So wag mong pabayaan yung ating mga kababayan, yung ating bansa, no, at sana kung ano yung sinimulan mo ay ipagpatuloy mo lang, no, at wag na wag kang magbabago dahil yung inaasahan namin sa iyo ay
lagi lang nandito no. Yung baga, ikaw na lang yung talagang tipong naiisip namin na naiiba, no? Kumbaga naiiba sa mga sinasabi nating ganon, ganyan, di ba? So, sana ituloy mo lang kung ano yung nasimulan mo, kung ano yung nasa puso mo, no? Yun yung aming inaasahan, no? Kaya ka nga talaga namin na naging isang idolo, no? At hinangaan dahil sa iyong matapang at may paninindigan, may prinsipyo at may puso sa pagtulong sa ating mga kababayan at sa ating bansa. So yan lang mga solid. See you in next vlog. Bye-bye. God bless you all.